Magandang araw po. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Tonyo. Trabaho ko ang pagiging mason. Kilala ako sa isang kumpanya na magkakapatid ang nagpapatakbo. Ngunit hindi ako empleyado doon sa kumpanya. Kundi ako ay ni-refer lang nila sa may nangangailangan sa akin. Dahil dito, parang ang kumpanya na yon ang nagiging middleman ko sa paghahanap ng trabaho. Sa ngayon, sa mga bahay muna nila ako inassign. May kalumaan na rin kasi ang mga bahay nila at kailangan na ring i-renovate. Matagal-tagal na din na ito ang aking hanap buhay. Sa edad na 57, malakis pa rin naman ang katawan ko sa pagsabak ng mga gawain. Ang swelduhan ko sa mga amo ko ay arawan, kaya kahit linggo ay nagtatrabaho ako. Wala namang problema yun sa akin, basta may tubig at pagkain na nakahanda sa akin. Lahat naman ng inuutos sa akin ay ginagawa ko. Mapa flooring, pintura, welding, poste, pati bakod, lahat ay kaya kong gawin. Sadyang nabihasa na ako dahil sa paglipas ng panahon na ito ang aking trabaho. Matagal na rin pala akong balo sa aking asawa. At ang mga anak ko naman ay may kanya-kanya na ring pamilya. Kakatapos ko lang gawin ang isang bahay ng isa sa mga magkakapatid, kaya ako ay inihatid sa magiging bago kong amo. Mang Tonyo, pagkatapos mo dyan ihahatid ka namin kay Wilma, sa isang kapatid namin. Hindi mo pa nakikilala yon. Dito lang din sa village, may papagawa daw sa iyo eh. Inihatid ako sa bahay ng bago kong amo. Pinagmasdan ko ang bahay. Bungalow ngunit malawak ang espasyo. Nag-doorbell kami at ang nagbukas sa amin ay mukhang anak ni Madam. Tuloy po. Wilma, ito si Mang Tonyo. Iwan na namin siya at ikaw na bahala ha? Mauna na kami. Saad ng amo ko sa papalapit na binibini. Tansya ko ay nasa edad 30 lang pero ang sabi naman ng kapatid niya ay nasa 40 na raw si Wilma. Hindi naman na ako nagtaka pa. Dahil kadalasan naman pag may pera ay maaasikaso talaga ang sarili. Kaya hindi mahalata ang edad sa kanila. Sige, ingat kayo. Eto kunin nyo na, pasalubong na rin. Hello Mang Tonyo. Naku, marami-rami itong ipapagawa ko sa'yo ha. Eto, halika. Palibot ko muna ang mga papaayos ko sa kabahayan. Hello din po ma'am. Okay lang po yun, walang problema. Sagot ko. Simple lang si Wilma. Katamtaman ang tangkad at maputi. Unang tingin ko sa kanya ay isang konserbatibo na babae na prangka magsalita. Inilibot ako ni Madam sa palibot ng bahay nila. Sa ngayon, Mang Tonyo, pauna ko muna sa'yo itong drainage namin kasi nahirapang mag-flush. Pagkatapos ayusin mo yung bubong namin kasi mukhang may tagas. Sama mo na rin yung kisame. Ay no, tignan mo may bakas kung saan yung tagas. Sige po ma'am, simulan ko po mamaya. Oh Manong, basta tignan mo din yung mga kailangan muna ha. Pagkatapos ng papalitan ko na yung mga toilet kasi luma na. 4 na taon na rin kasi. Ipapabakod ko rin yung paligid ng bahay. Yan yung garden, ipapa-flooring ko rin. At ipapabukas ko din yung kitchen para lagyan ng countertop. Paayos ko rin yung may mga sira sa pader dito sa loob ng bahay. Naku ma'am, full renovation pala. Medyo matagal-tagal po to ah. Sabi ko. Ganun talaga Mang Tonyo. Iyahabol ko kasi to sa pag-uwi ng asawa ko galing abroad. Mga 6 months pabalik na siya dito. Tsaka, ere-ready ko na rin in case lagyan ng second floor itong bahay. Sige po ma'am, simulan ko na po para makaabot din sa pag-uwi ni sir. Wala naman akong naramdaman na kakaiba sa aking amo. Trabaho lang talaga. Lumipas ang linggo na inayos ko na ang mga tagas sa kabayan pati mga bubong. Pagdating ko ng isang umaga, si ma'am ang nagbukas ng gate. Good morning Manong, dumating na yung mga pinadeliver kong bathroom set para sa 2 CR. Yung muna yung gawin mo para hindi nakatambak sa bahay. Sige po ma'am, yung anak niyo po. Nagdo-dorm na siya eh. Nagre-review na para sa board exam niya. So weekend na lang siya uuwi. Nag-iisa po ba ma'am?
Kaya po pala marami kayong pera pampagawa ng bahay. Sus, nagbola pa si Manong. O alam mo na yung gagawin mo ha? Opo ma'am. Sinimulan ko ang pinapagawa ni ma'am para sa 2 CR niya. Nag-stay si madam sa sala para bantayan ako. Simpleng t-shirt at long short ang suot niya. Wala namang problema sa akin yun para may kausap din naman ako paminsan-minsan. Naku, Mang Tonyo. Pupuntahan daw ako ng mga in-law ko para dumalaw. Saan kaya pwede mag-shower muna? Pawisan kasi ako at kakaayos ng mga kagamitan sa bahay. Ha? Naku, hindi pa po pwedeng magamit yung CR, mami. Hindi ko pa po tapos i-finish yung foundation ng bathtub. Hihintayin ko pa pong matuyo yung mga semento dun. Baka tumabingi po pag ginamit. Ganun ba? Yan, bathtub na yan. Yan, di ko pa po nagagalaw yan, ma'am. Sige, dyan na nga lang. Total may pinto naman. Ituloy mo lang yan, Manong. Sigurado sakto sa mga bisita, gagamitin din yan ng mga mag-CCR. Kailangan ring matapos. Sige po, ma'am. Okay lang naman din yung isang CR basta wag po munang uupuan, tsaka gagamitin yung bathtub. Dali-dali si ma'am kumuha ng mga kailangan niya. Tuwalya, damit, tsaka sabon. Binitbit niya ng isahan para matapos din siya kaagad. Pumasok siya sa bathtub at sinara ang pinto. Sa puntong yun, nahiya ako at nais ko ring umalis sana sa CR para bigyang pagkakataon si ma'am. Ngunit hindi ito maaari. Sinisimentuhan ko kasi ang pundasyon ng kubeta at kailangan ko tong papormahan ng paulit-ulit para hindi ito tumabingi at makinis ang pagka-finish. May intindihan naman ni ma'am kaya kahit alam niya na andun ako, ay pinagpatuloy niya pa rin ang trabaho ko sa loob. Finish ko na ang kubeta nang maaninag ko ang pagkalas ni Wilma sa mga suot niya. Hindi maiwasang umangat ang aking tingin at labis akong namangha nang mapansin ang magandang korte ng katawan ni ma'am mula sa transparent glass na pinto sa banyo. Aninag ko ng buo si Wilma habang nag-shower to. Wala akong magawa kundi pagpawisan. Hindi dahil sa trabaho, kundi sa intense ng aking sitwasyon na kinakaharap. Wala akong nagawa kundi tiisin ang lahat. Sinubukan kong ibaba ang short ko ngunit nakonsensya ako, kaya napailing ako. Maya-maya, lumabas na rin si ma'am. Nakabihis na rin to at umalis na rin para mag-ayos para sa mga bisita niya. Hindi ko alam kung aware si ma'am na transparent mosaic ang pintuan ng bathtub niya. Kaya medyo malinaw pa rin ang imahe niya sa kabilang panig. O kaya dahil nasanay na siya na hindi naman 2 tao lagi ang nasa CR. Simula nung araw na yun, ay nagbago na ang pagtingin ko kay ma'am. At aminado kong siya na minsan ang naiisip ko tuwing gabi. Na siya ang misis ko na handang tugunan ang pangangailangan ko sa kama. Lumipas ang mga linggo. Naging komportable na si madam sa akin. Kung dati ay todo bantay siya, ngayon ay nakakapag-relax na siya at kumikilos na siya na parang yung natural niyang kilos pag siya ay nasa bahay. Napapansin ko rin na numinipis ang kanyang suot sa paglipas ng mga araw. Paulit-ulit kasi yung mga t-shirt ni ma'am, pero madalas pag yung mga pangbahay talaga niya na suot, manipis na cotton t-shirt at short na loose lang, ngunit sakto sa kanya kaya hulma ang ganda ng kanyang katawan. Kaya sa tingin ko, pinagkakatiwalaan na ako ni madam dahil nung nag-shower sa banyo, ay hindi ko inakmang buksan ang transparent na pinto. Hindi ko naman din kasi inaabuso ang kabaitan nila. Walang palya. Lahat ng inuutos sa akin ay ginagawa ko at tinatapos ko ng maayos. Ngunit kapalit ng pagiging komportable ni ma'am, ay kabaligtaran naman ang sa akin. Nawawala ako sa sarili ko at nababaliw. Simula nung masilayan ko siya habang nagsashower. Sa isip-isip ko, gusto ko talagang makaisa sa kanya para gumaan-gaan naman ang pakiramdam ng aking sarili. Makalipas pa ang 1 buwan. Wow!
Bilib na ako sa Bang Tonyo. Biruin mo sa isang buwan, nagawa mo lahat yan? Lahat yata kaya mong gawin na. Eh, kaya ko pong gawin lahat, ma'am. Maliban sa electrical. Nakuryente na po kasi ako dati. Ayun, natakot na po ako. Eto Manong, bala ko pong ipaayos yung mga lubak sa kisame. Tsaka pinturahan mo na din yung loob ng bahay muna. Para pagkatapos nun, sa labas naman tayo ng bahay mag-aayos. Nasilkod yung mga pintura at all white muna. Okay po madam, magkakaskas pa po ba ako dito ma'am? Hindi na muna, para hindi maalikabok. Inayos ko ang kisame at pinintuan ang living room sa araw na yon. At kinabukasan sa mga kwarto naman ako. Natapos ko nang ayusin ang guest room ni ma'am, kwarto ng anak niya, kitchen, at tapos na rin ang kwarto nila madam. Lumipas ang mga araw. Nagkaroon ako ng lakas ng loob. Itinaya ko ang aking hanap buhay, ang tiwala ng aking amo at silang magkakapatid. Desidido na ako na tapatin si Wilma. 2 buwan na rin kasi akong nagtatrabaho at parang nagiging boy na rin ako ni madam. Pag may mga delivery mula sa online shop, ako ang sumasagot at nag-aabot. O kaya sa mga simpleng utos ay sinusunod ko. Iisa lang din naman kasi ang anak niya kaya walang bisa na kumuha pa ng katulong. Umabot na sa punto na pahiga-higa na lang si madam at parang normal na lang sa kanya kahit nakikitaan ko siya. Tingin siguro niya ay matanda na ako at wala nang balak gumawa ng mga hindi kanais-nais sa kanya. Pagkatapos akong pasweldohin ni ma'am para sa araw, naglakas loob ako. Ma'am, pagpasensyahan niyo na po yung sasabihin ko. Bakit Mang Tonyo? Ma'am, may pagtingin kasi ako sa inyo eh. Mukhang naririto pero natatawa ang reaksyon ni Wilma. Anong ibig sabihin nun Manong? Sa totoo lang ma'am, kursunada po kita. Hala, anong gagawin natin yan? May asawa na ako. Ma'am, kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, gusto ko po sana kayong makatabi sa kama. Alam niyo na po yung ibig kong sabihin. Pero kung ayaw niyo naman po, okay lang naman. Hindi ko na lang po babanggitin yung usapan tungkol po dito. Kaso po, nahihirapan na po kasi akong pigilan ng sarili ko sa tuwing nakakasama ko po kayo. Mangingiyak-iyak ang reaksyon ni Wilma na hindi alam kung anong gagawin niya sa ganitong pagsubok ng kanyang buhay. Manong, kung bigyan kaya kita ng pera, okay na kaya yun? Ma'am, lagpas walang katumbas po sa pera ang hinihiling ko. Diyos ko naman Manong, bakit naman tayo umabot sa ganito? Napadabog na parang nagsisisi si madam dahil hindi niya lubos maisip na may kursunada ako sa kanya. Manong Tonyo, hindi ko gusto yung sinabi mo. Naku, pakiayos mo na lang muna yung basura sa likod at ilagay na rin sa trash can sa harap baka luminaw-linaw yung isip mo. Sige ma'am, maayos naman po ako kausap. Wala naman pong problema kung ayaw nyo. Ginawa ko ang pinag-uutos ni Ma'am Wilma. Pagkatapos ay nagtungo na ulit ako sa bahay para malaman ang sagot niya. Napansin ko bagong ligo to. Mukhang ginawa niya yon para malinawan din siya. Nakasuot lang din siya ng santo top at short. Tapos na Manong? Opo. Naku Mang Tonyo ha? Ayoko na masira yung pinagsamahan natin. Bilib nga rin ako sa iyo sa 2 buwan na nagawa mo yung mga pinapagawa ko. Tumango ako. Kung tutusin nga, hindi pa tapos yan Manong. Kasi papapalitan ko din yung bubong namin. Tsaka, bala ko ikaw din mag-handle sa gagawin na 2nd floor kasi may quality naman gawa mo. Wala pong problema yun ma'am. O siya, isara mo na lang yung bintana pati kortina kasi maggagabi na. Pakipadlock mo na rin yung gate. Sa puntong yun, medyo nagbabaka sakali na ako. Pero ayokong maging kampante, kaya after magawa yung mga inuutos, bumalik ako agad sa loob. O sige na Manong, payag na ako. Pero ngayon lang to ha, ikaw nang bahala sa akin. Sabay ngiti niya. Ganun na lang ang gulat ko nang marinig yung mga katagang yun mula kay Ma'am Wilma. Lumakas ang tibok ng puso ko at parang biglang nagliyab ang aking pagkatao.
Salamat po, ma'am. Huwag po kayong mag-alala. Magiging mabuti po ako sa inyo. Wala na akong sinayang na oras. Lumapit ako agad kay Madam. Halatang naiilang at nakukonsensya ang itsura ni Madam Wilma, kaya naging maintindihin ako. Tinanong ko muna siya at humingi muna ako ng permiso bilang pagrespeto sa kanya. Pwede po ba kitang halikan, ma'am? Huwag na, Tonyo. Sa asawa ko lang to. Pagtanggi ni Ma'am Wilma sa maamong tono. Bilang respeto pa rin, ay hindi na ako nagpumilit pa. Unti-unti kong kinalas ang suot ni Ma'am, tsaka binuhat ko siya patungo ng guest room. Binuksan ko agad ang aircon at sinara ang bintana. Sa buntong yun, labis ang kaba ni Madam nang yakapin ko siya sa kama. Hanggang sa dumapo ang halik at haplos ko sa kanya na naging dahilan ng kusang pagtugon niya sa akin. Ang malambing na pagbanggit ni Madam sa aking pangalan, kasabay ng pagyakap ng kanyang mga binti sa aking bewang, ay walang katumbas na alapaap para sa akin. Napakagandang pagmasdan ni Ma'am, habang nakapikit at halos mabaliw sa aming mga nakaw na sandali. Hindi ko akalain na ang isang tulad kong mason ay mabibigyan ng pagkakataon na makatabi sa kama ang isang mayaman at magandang may bahay. At aminado kong hindi sapat ang isang gabi para makontento ako. Ngunit ayaw ko magtanggapin, lahat ng iyon ay may hangganan. Tila hingal at pagod kami ni Wilma nang makontento kami, pero napansin ko ang saya ng mukha niya. Iba ang saya niya kumpara dati. Sa isip-isip ko, dahil siguro pinaghusayan ko ang sandaling yun, at alam kong kahit ang mister niya ay hindi mahihigitan ang aliw na ginawad ko sa kanyang misis. Ma'am, kamusta po yung trabaho ko? Pabiro ang tanong ko. Ano sa tingin mo, Manong? Loko ka talaga? Kailangan mo pa talagang malaman? Di sinipa na sana kita kung di ako nag-enjoy. Sabay ngiti niya. Natuwa ako sa sinabi ni Ma'am Wilma. Naku, Manong, swerte mo ah. Ikaw pa lang, maliban sa mister ko, ang pinagkatiwalaan ko sa ganitong bagay. Kahit ako, di ko akalain na magagawa kong magtaksil. Pero sana, Manong, sa atin lang to ha? At isa pa, sana hindi na maulit pa. Maamong pagsermon sa akin ni Wilma. Opo, ma'am. Makakaasa kayo. Salamat talaga. Ang ganda niyo po kasi. Kaya nagbakasakali talaga ako kahit matanggal ako sa trabaho. Well, salamat din. Ngiti nito na parang napasaya ko talaga siya ng sobra ng gabing yun. Dahil yun na ang huli, ay buong gabi namin sinulit ni Ma'am ang bawal ni sandali. Hanggang sa hindi na malay ni Wilma na nakatulog na siya. Tinabihan ko siya sa pagtulog. Kinuha ko ang kumot para sa kanya. Palihim na hinalikan ko siya sa labi. Kung tutuusin, parang mag-asawa na rin kami sa pwesto namin. Laking pasasalamat ko talaga kay Madam. Sa ngayon, tapos na ang mga trabaho ko sa bahay ni Madam. Pero balak niya akong ipatawag sa plano niyang gagawing second floor ang bahay nilang mag-asawa. Napangiti na lang ako. Kahit alam kong nag-usap na kaming dalawa na hindi na mauulit pa ang namagitan sa amin, parang iba pa rin kasi ang saya kapag kasama ko si Wilma. Siguro na-attach na rin ako sa kanya, kahit pa alam kong mali dahil may asawa na siya. Sa ngayon, plano ko sanang ipagtapat sa kanya ang nararamdaman ko. Kaso, hindi ko alam kung tama ba tong gagawin ko o mali. Sana kahit papano matulungan niyo ako sa aking gagawing desisyon sa buhay. Hanggang dito na lang po at paalam. Magandang